Hello guys! Welcome back po sa aking YouTube channel, Pamilyang Pinoy Recipe at iba pa. Alam ko naman na alam nyo kung ano itong hawak ko. Grabe siya oh. Crema de fruta to. Gusto ko sa inyo i-share yung recipe ko nito. Alam nyo itong crema de frutang ito, sobrang sarap nito. Mukha lang siyang nakakaumay pero once na tinikman nyo na siya, grabe, sobrang sarap. Yung chiffon cake niya, sobrang moist, tapos sobrang lambot. Talagang parang feeling mo kapag in-start mo tong kainin, kayang-kaya mong ubusin ng isang tab. Akala ko noong una mauumay ako eh. Pero habang tumatagal, habang inunguya mo siya, sobrang sarap niya, promise. Tapos, ang nakaka-amaze pa dito, kapag kinagat mo siya with matching fruit, grabe, sobrang sarap lalo. Parang perfect yung combination ng chiffon cake, tapos yung ating filling, yung frosting. Nakaka-amaze talaga kasi ang sarap niya talaga. Ay naku guys, bago ko pa maubos itong isang tub ng crema de fruta, tara na po at simulan na po natin ang ating pagluluto! Narito po ang mga sangkap para sa ating custard filling. Guys, uunahin kong gawin ang custard filling kasi kailangan pa natin itong palamigin para mamaya dire-diretso tayo sa paggawa ng crema de fruta. Sa isang pan, guys, wala pa pong apoy, maglagay po tayo ng 4 pieces ng egg yolk, isang lata ng evaporated milk. Jersey po yung brand na ginamit ko. Kung meron po kayong preferred na brand, pwedeng-pwede po. After po natin ilagay ang evaporated milk, ilagay na rin po natin ang condensed milk. Again, yung gamit ko ay Jersey. Kahit anong brand na gusto nyo ay pwede. Tapos, ilagay na rin po natin ang 2 tablespoon ng cornstarch. Hahaluin natin ito hanggang sa matunaw at mamix po natin ng ayos ang mga ingredients. Kapag natunaw na po natin ang cornstarch, buksan po natin ang kalan, mahinang apoy lamang po. Kapag nabuksan na po natin, continuous na po ulit tayo sa paghalo at once kumulo, ilagay na po natin ang vanilla. Etong vanilla po ay 1/8 teaspoon pero kung gusto nyo pong mas matapang yung lasa ng vanilla natin, pwede nyo pong dagdagan. Guys, kapag malapot na po yung custard filling, ilagay nyo na po ang butter. Ayan guys, okay na ang ating custard filling. Palalamigin ko lamang po ito at habang nag-iintay tayong lumamig ito, gawin po muna natin ang ating chiffon cake. Sa isang bowl, pagsasama-samahin lang po muna natin lahat ng dry ingredients. Isi-sift po muna natin ang cake flour. After po nun, ilalagay na rin po natin ang white sugar, baking powder at salt. Kapag nailagay na po lahat ng dry ingredients, i-mix lamang po ito ng ayos and then isa-set aside po muna natin ito at i-prepare naman po natin ang ating mga wet ingredients. Sa separate bowl, pagsama-samahin naman po natin ang lahat ng wet ingredients. Ilagay po natin ang 5 pieces ng egg yolk, 1/4 cup ng vegetable oil, 1/4 cup water,
at 1/8 teaspoon ng vanilla. Haluin lamang din po natin ito. Kapag na-mix na po natin lahat, isasama na po natin ito sa ating dry ingredients. Haluin lamang po natin ito at kapag naging smooth na po ang ating butter, iset aside po muna natin ito at gawin naman po muna natin ang ating meringue. Narito naman po ang ingredients para sa ating meringue. Guys, sa paggagawa po ng meringue, ingatan nyo po yung pagsaseparate ng egg white at egg yolk. Kasi po, kailangan po yung egg white natin, walang halo dapat ng kahit ano. Miski gapatak ng tubig or halimbawa gapatak man lang ng egg yolk, kailangan po puro ito. Kapag foamy na po, ilagay na po natin ang white vinegar. Kahit anong brand po ay pwede. At kapag soft peak na po ito, unti-unti na po natin ilagay ang asukal. Eto na guys, stiff peak na po ang ating meringue. Pwede na po natin itong i-mix sa ating chiffon butter. Sa pagfo-fold po ng ating meringue, kailangan dahan-dahan lang po at iisa lang po dapat ang direction. Konti lang po muna yung ilalagay natin para mag-loosen up ang ating butter para mamaya po ay hindi tayo mahirapan sa pag-fold ng ating meringue at ng chiffon. Guys, sa pag-fold ha, kailangan ng mahabang pasensya, hindi pwedeng magmadali. Kailangan po dahan-dahan, slowly but surely. Ayan guys, okay na po ang ating butter. Pwede na po natin itong isalin sa ating mga llanera. Ipe-prepare ko na po ang ating mga llanera. Itong mga llanera, kailangan i-lightly grease po natin ito bago natin lagyan ng parchment paper. Tapos, yung parchment paper po, gawin nyo pong pattern yung llanera na gagamitin nyo para eksakto lamang po yung paggugupit nyo. Iwasan nyo rin pong malagyan ng ink dahil sigurado ako, yung ink na matitira sa inyong parchment paper ay mapupunta sa ating chiffon cake mamaya kapag naluto na ito. After po natin malagyan ng parchment paper, i-lightly grease po ulit natin ito bago natin ilagay ang ating butter. Guys, itong llanera na gamit ko ay medium size. Tapos, gumamit din po kayo ng 1 cup para meron po kayong panukat at pantay-pantay po ang ating chiffon cake mamaya. Guys, kailangan nyo itong itap few times para po ma-release ang air bubbles. And then, pwede na po natin isalansan sa ating steamer.
Again guys, kailangan kumukulo na po ang tubig nito bago natin isalang ang ating chiffon cake. Kailangan din po, meron na pong tela ang ating takip para po hindi magtupig ang ating chiffon cake. I-steam po natin ito ng 15 minutes. After 15 minutes, i-check po natin ang ating chiffon cake. Tutusukin ko po ito ng stick kasi kung toothpick, medyo maliit po yun, mahihirapan po tayo. Kaya barbecue stick po yung gagamitin ko. At kapag hindi na po basa yung stick at may breadcrumbs na po ito, ibig sabihin po luto na po ang chiffon cake. Pwede na po natin patayin ang kalan. Guys, kung sakaling basa pa po yung stick sa pagluluto ninyo, pwede nyo pong i-adjust ang cooking time. Guys, kapag tatanggalin nyo na po yung chiffon cake sa lyanera, gumamit po kayo ng spatula. Huwag po kayong gagamit ng metal sa pagtatanggal ng chiffon cake kasi may tendency po na makayas po yung aluminum sa lyanera. Medyo hindi po maganda yon sa ating kalusugan. Guys, medyo mainit pa po ang ating chiffon cake. Gagawin ko po muna ang ating cream. Ito po ang mga kakailanganin nating sangkap. All-purpose cream, i-chilled ko ito overnight. Pero kung nagmamadali, pwede pong ilagay sa freezer ng 2 oras. Guys, gagamit ako dito ng hand mixer para mabilis po nating mapadoble yung volume ng all-purpose cream. Pwede naman po ang wire whisk, yun nga lang po, sobrang effort yung gagawin nyo bago natin mapadoble ang volume nun. Guys, okay na po yung cream natin. Ilalagay ko na po yung tinunaw na gelatin. Itong gelatin po pala, tinunaw ko siya sa 1/2 cup ng water. Tap water lang po yun. And then, isinalang ko po siya sa kalan para maluto po yung gelatin. Okay na po ito. Ipe-prepare na po natin ang pag-assemble ng ating crema de fruta. Yung chiffon cake natin, i-slice ko siya sa gitna kasi lalagyan ko siya ng custard filling. Guys, gagamit kayo ng matalas na kutsilyo ha kasi itong kutsilyo ko, nako, sablay. Slant po tuloy yung pagka-ketchup ko ng ating chiffon cake. Sa paglalagay po ng custard filling, mas makapal po, mas masarap. Hindi naman po masasayang yung custard filling natin kasi isasama natin yung matitirang custard filling sa ating cream. Gaya po nung sinabi ko kanina, lahat ng custard filling na matitira ay isasama natin sa ating cream. Imi-mix lang po natin ito and then ilalagay na po natin siya sa toppings ng ating chiffon cake. After po natin mailagay ang cream sa ibabaw ng ating chiffon cake, maglalagay na po tayo ng ating toppings. Yung fruit cocktail po ay ilalagay po natin sa ibabaw.
pinakahuli nating toppings, maglalagay po tayo ng cherry. Itong cherry po ay optional. Pwede nyo pong lagyan at pwede rin naman po na wala na. Okay na guys ang ating crema de fruta. Ilagay natin ito sa ref para mas lalong sumarap. Ayan guys, dahil nalalapit na po ang Pasko, baka gusto nyo negosyohin ang ating crema de fruta, kaya magko-costing po ako. Para sa chiffon cake, gumamit po ako ng 1 cup all-purpose flour, 5 pesos, 1/2 cup ng white sugar, 8 pesos, 1 teaspoon ng baking powder, 1 peso, 1 teaspoon ng salt, 1 peso, 1/4 cup ng vegetable oil, 5 pesos, 1/4 cup ng water, 1 peso, 1/8 teaspoon ng vanilla, piso. Yung egg yolk po natin, mamaya ko na po isasama sa ating meringue. Ngayon po, ang total po nun ay 22 pesos. Para naman po sa meringue, gumamit po ako ng 7 pieces na egg white. Bali yung egg yolk po nun ay ginamit po natin sa chiffon. Kaya ang presyo po nun ay 42 pesos kasi 7 pieces po siya. Gumamit din po ako ng 1/2 cup ng white sugar, 8 pesos, 1 teaspoon ng vinegar, piso. Ang total naman po ng meringue natin ay 51 pesos. Para naman po sa ating custard filling, gumamit po ako ng condensed milk, 30 pesos, isang evap, 22 pesos, yung 4 pieces na egg yolk, 12 pesos, 1 teaspoon ng vanilla, 1 peso, 2 tablespoon ng cornstarch, 2 pesos, at yung 1 tablespoon ng butter ay 5 pesos. Kaya ang total po nun ay 72 pesos. Para naman po sa ating cream, gumamit po ako ng 2 pieces na all-purpose cream. Yun po ay 114 pesos. Yung 1 tablespoon po ng gelatin, 5 pesos. Yung 1/8 cup ng hot water, 1 peso. Ang total po natin ay 120 pesos. Yung toppings naman po natin ng fruit cocktail, 75 pesos po yung isang lata. Ngayon po, kung i-add natin lahat ng ating nagastos, para sa chiffon cake, 22 pesos, sa meringue, 51 pesos, custard filling, 72 pesos, yung cream natin, 120 pesos, para sa ating other expenses, 20 pesos, para naman po sa mga tab na nagamit natin, 48 pesos, at yun nga pong fruit cocktail, 75 pesos, ang total na puhunan po natin ay 408 pesos. Ngayon po, kung maglalagay po kayo ng cherry, ang puhunan po ng isang bote na maliit ay 130 pesos. Kaya lang hindi ko na po isasama siya kasi optional nga po ang paglalagay nito. Ang magiging puhunan po natin per tab ay 51 pesos. Ngayon po, ang suggested price ko po dito ay 100 to 140 pesos. Pero dito sa aming lugar, pepresyohan ko po siya ng 120 pesos. Ngayon po, nakagawa po ako ng 8, i-times po natin yung sa 8, ang mapagbebentahan ko po dito ay 960 pesos. Kung ima-minus po natin yung 408 na puhunan, tutubo pa rin po kayo ng 552 pesos. Ngayon kung araw-araw po kayong gagawa, i-times po natin yun sa 30 days, ang magiging kitaan nyo po monthly ay 16,560 pesos. Para po iyon sa 8 tab. Kung dadami pa po yung mapapa-order nyo, or kung meron kayong makukuhang reseller, or kung i-aalok nyo ito sa inyong mga kasamahan sa trabaho, syempre po, mas malaki pa po yung kikitain nyo. Kaya guys, itry nyo pong negosyohin ang ating crema de fruta at sigurado po patok ito ngayong magpapasko. Guys, sana ay naibigan nyo itong video ko ngayon. At kung meron pa po kayong mga suggestion, mag-comment down below lamang po kayo. Huwag nyo rin po kalilimutang mag-like, share, at sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo. At huwag nyo rin pong kalilimutang pindutin ang bell para lagi po kayong